Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Facts First episode. Ngayong araw, Wednesday, September 3, 2025. We have at the very least double header for tonight, no? And disclosure lang, this is a recorded episode. Nire-record po natin itong episode na ito ngayong umaga. Okay? Ang pag-uusapan po natin yung nangyaring hearing po dyan sa House of Representatives kahapon patungkol po dito sa corruption sa flood control projects. Marami po mga napag-usapan dyan, pero isa po sa mga tingin ko dapat tinututukan dito ay itong dambuhalang insertions na ni-reveal ng isa po sa mga kongresista dyan. At of course, ang tanong, yung dati bang tagapamuno ng House Appropriations Committee, this is a very powerful committee, dapat bang humarap dito sa ginagawang pagdinig o investigasyon ng mismong Kamara. So I'd like to welcome again to our program. Siya po yung isa pong independent member ng House of Representatives, Navotas City Representative Toby Chanco. Magandang gabi, magandang araw, magandang gabi. And thank you for joining us again dito Christian. Actually, ako nag-request na umaga kasi hindi naman tayo nagpupuyat eh. Oo nga, maaga pala matulog si Congressman eh. Medyo... Anong oras ka ba natutulog, Congressman? Hindi naman, siyempre mga 10:30, ganyan, 10. Pero siyempre nag-wind down tayo na maaga, di ba? Okay, so, sige, pag-usapan natin itong revelation ninyo, no? 13 billion ang insertion na attributed kay Representative Zaldico. Can you talk about this? Okay, ganito muna, no? Para maintindihan ko bakit napunta doon yung usapan. Bilisan lang natin, na po limitado. Unang-una, talagang ako tingin ko hindi kami dapat mag-imbita hindi kami dapat ang mag-imbestiga sa sarili natin. Okay? Kasama sa mga inaakusahan ay congressman. Paano namin iimbestigahan sa sarili namin? Sabi ng iba, it's a function of oversight. May katungkulan daw kami gumawa ng oversight. Pero paano namin i-oversight yung sarili namin? Number one. At syempre, higher than the responsibility of oversight is yung delikadesa. Kung hindi namin kayang gampanan yung oversight ng impartially, hindi dapat namin nang gagampanan. So ang nangyari, question ni Congressman Erice si Secretary Bonoan, doon ba sa mga nadagdag sa BICAM, alam niyo? Ang sagot ni Secretary Bonoan, hindi ko alam yan kasi BICAM. Okay? So nagmotion si Congressman Erice, sabi niya, kung hindi alam ni Secretary Bonoan, ang may alam niyan yung BICAM. So, nagmotion siya na imbitahan si Congressman Zaldico kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriations noong 2025. So, may tumutol. Tumutol si Congressman Abante, ayaw niya. Basically, nung nag-uusap, ang sinasabi, hindi pa pwedeng iimbitahin ang isang sitting congressman as a resource person. So, ibig sabihin, hindi pwedeng panumpain na siya ay magsasabi ng buong katotohanan. At voluntary lang ang pagpunta ng congressman. So sabi ko, kung voluntary ang pagpunta ng congressman at pwede siyang tumanggi, paano niyo sabihin na pati congressman iimbestigahan natin? Sabi nga niya, hindi siya pwede i-compel, hindi siya pwedeng pilitin na pumunta. So sabi ko, anong klaseng impartial committee? So doon pa lang, nagpapatunay na hindi talaga walang sisihing congressman doon. Maliban siguro kung kaaway nila yung congressman, yun ang hahanapan nila ng sisi. No? Okay, next. So sabi ko, dapat imbitahan si Zaldico kasi tinuloy ko lang yung sinabi ni Congressman Erice. Unang-una, yung hinihingi ko small committee report, wala talaga. Hanggang ngayon, wala. Walang lumabas at all. Walang linabas at all. So, ilang araw na yon. So, ibig sabihin siya lang makakasagot nun. Pangalawa, doon sa BICAM, insertion ng pinag-uusapan, kailangan niya rin paliwanag bakit napaka-powerful niya na under his name, pwede siya mag-propose ng insertion worth 13,803,693,000 na dinalagay niya sa iba't ibang distrito. Okay? Okay. Ang ibig sabihin nito, kasi kung normally, kung kaming congressman, magre-request kami ng dagdag na pondo doon sa distrito namin,
ang lalabas na requestor is kami yung proponent, at mapupunta rin doon sa distrito namin. Pero dito sa 13,803,693,000, ang proponent lahat nito, iba-ibang distrito, si Saldico, hindi yung district congressman. So, ibig sabihin nito, kung titignan mo, hindi ito request ng district congressman, hinapunan sila ng pondo ni Saldico. Okay. Meron dito yung mga sinasabing bloated yung budget, 'di ba? Meron tayong nabanggit na dalawang distrito no na napakalaki ng budget, no? Yung lumobo sa BICAM. Ano po? Yung lumobo sa BICAM, yung original allocation. Naglagay siya doon sa isang distrito, si Saldico ang proponent, linagyan niya isang distrito ng 3.2 billion at nilagyan niya isang distrito ng 3,105,759,000. So, ibig sabihin, nagtatapon sila ng pondo doon. So, yun ang mga dapat itanong. Anong basis, kung hindi naman nag-request yung congressman na lagyan ng proyekto itong distrito niya, anong basis mo para maglagay ng proyekto doon sa distrito na yon? Ibig sabihin, mas alam mo yung pangangailangan kaysa doon sa congressman? Okay, number one yan. Sorry, isang question lang para ma-establish natin. No? Yes. Paano niya na-establish na ang proponent si Zaldico nitong 13.8 billion? Hindi, records yan eh. Records Nakasulat yan? Yes, nakasulat yan. Under his name, ibig sabihin siya nag-farm out nun? Yes. Nakasulat po. Anong dokumento yung pinagbabasihan nyo rito na siya yung nag-farm out? Okay, ganito yan. Okay, ganito. Buti natanong mo, Christian. Di ba hinahanap-hanap na nga kung ano yung mga insertions, di ba? Hinahanap-hanap yan, di ba? Natandaan mo yun? Di ba, di ba hinahanap kung ano yung mga insertions? So, para malaman kung sino yung nag-propose, hiningi natin sa kanila kung sino yung mga nag-propose. Binigay nila, yan ang mga nag-propose. Tapos yung district, madali mo naman makita kung saan distrito pumunta, di ba? Okay. So yun ang gusto ko ipakita nga kahapon. Hindi ko alam bakit natakot sila na ipakita kasi baka sabihin, "Oy, inimbento mo lang yung 13,803,693,000, 'di ba? Ito yung laman ng USB na pinapakita niya. Oo, papakita ko lang yung title ng project, magkano yung halaga, sino ang proponent o proposer, saang distrito napunta. Yun lang papakita ko, hindi ko alam bakit naman takot sila. Ano ito, binalak kahapon? Formally, it was blocked. Di ba ayaw, di ba? Di ba hinarang ako magsalita nung yung USB pinag-uusapan ko? Di ba? Okay. So, next. Baka ba magkabukingan? Hindi, naka-prepare lang ako na para hindi na sabihin, invento mo lang yan eh. Saan mo kinuha yung 13,803,693,000? Eh di pa pakita ko items, di ba? Isa-isa. Pero anong basa niyo, Congressman? Bakit kayo pinigilan? Mukha bang may natatakot na baka mabuking? Hindi, lahat naman ayaw nila. Lahat naman ayaw nila, di ba? Ayaw naman nila. Hindi naman talaga impartial yon. Lukuhan lang yung committee na yon. Di ba? Okay. Ayaw nga imbite. Una, hinamon-hamon nila si Magalong na sabi, "Huwag mo kaming lahatin. Papaimbite ka namin para sabihin mo sino yung sinasabi mo nakaka 20%. Sabi naman ni Mayor Magalong, nakita ko interview, pag inimbitan niyo ako, sabihin. O kahapon, sabi ko, imbitahin niyo. Hindi, tsaka na kasi madami pa tayong pag-uusapan eh. Paano namang madaming pag-uusapan? Eh di ba yung tinuturo ni Mayor Magalong na pinakamalaking nakuha, 20%, nasa Congress. Eh di ba kung may nagnanakaw, gusto mo malaman kung sino yung pinakamalaking nakuha, hindi yung pinakamaliit, di ba? Sa kanila, gusto nila unahin yung sinasabi na yung contractor, kumita ng 10%. Yung ghost project, talagang yun, grabe talaga yun. Ibig sabihin, 100% nakuha ng kung sino man doon. Pero pagkatapos ng ghost project, gusto nila yung mga contractor. Bakit? Yung 20% di na natin alamin kung sino ba yun. Sa mukha ba nagiging selective investigation? Tinututukan lang yung DPWH at mga contractors? Siyempre, meron silang istorya na gustong palabasin, di ba? Kumbaga may sacrificial lamb. Paano naman yung congressman na sangkot? Yun ang tanong dyan eh. Kaya nga, hindi nga pwede imbitahin yung congressman, di ba, Christian? Sabi na hindi pa pwede.
Kaya nga, ang question, bakit ba ayaw imbitahin si Mayor Magalong? Di ba, Okay. he will say it under oath. O, kung nagsinungaling siya, di may problema siya. Di ba? Oo. Hinamon nila eh. Ilan sila nagsalita dyan. Tsaka tignan mo to, Christian, ha? May ginamit silang term, hindi ko lang pwedeng gamitin yung term to be sensitive to religion, no? Pero in other words, yung term na ginamit ni Magalong, na sinabi nila kahapon, parang pinapalabas lokohan eh, di ba? Oo. Di ba? Di ba dati ang tapang nila? Pag yung TRICOM, sinabi mo ng loloko o ano, di ba, papatawag ka, oy, fake news yan, pumunta kayo dito, magpaliwanag kayo. Contempt ka. Contempt ka. O ngayon, ba't di na i-contempt? Patawag nila. Sinabi, lokohan eh. Okay, mamaya balikan natin yung kay Mayor Magalong. Pero tahimayin natin itong 13.8 billion. Okay, Teka, hindi lang yan. wait lang. Okay. Wait lang, sorry. Itong 13.8 billion na establish na sa BICAM in-insert ni Zaldico at lahat ba yan flood control? Hindi naman lahat flood control, in fairness. Ibig sabihin, iba-ibang proyekto to. Hindi naman lahat flood control. Hindi naman talaga lahat flood control. Okay. Infra, lahat DPWH. Okay. Lahat ba yan questionable, yung 13.8? Hindi ko alam. It's questionable. The reason why it's questionable for me is because bakit iba yung, di ba yun yung binabanggit ko? Meron nga iba, district congressman. Di ba dapat district congressman dadalhin mo sa distrito mo? At bakit kailangan dumaan kay Zaldico? Ibig sabihin, kung congressman, magre-request ka, dapat ikaw ang requestor. It seems, hindi naman request ng congressman, pero nadalan siya ng proyekto doon sa distrito niya. Yun ang gusto kong sabihin, Christian. Hindi ba ano yan? Baka naman sabihin dahilan, ako nga yung chair ng Appropriations Committee, so dapat dadaan sa akin. Pwede bang palusot yun? Hindi nga request ni congressman eh. Nilagyan lang niya. Di ba kasi kung kunyari, okay, maganda yung tanong mo. Lahat kami magre-request sa chairman ng Committee on Appropriations, tama? Yeah. Okay. Yung request ko na napagbigyan sa BICAM, yan, very transparent ako, may mga napagbigyan, ang nakasulat na proponent o requestor, ako. Ito, hindi nakasulat na requestor o proponent, yung district congressman. Okay. Di ba, yun ang pagkakaiba eh. Chinek ko yan eh. Yung madami doon, madami, na yung congressman na nag-request napunta sa distrito niya. So yun, alam mo na yung congressman talaga nag-request. May napapansin din ba kayo dun sa mga distrito na pinaglagakan nitong insertions attributed to Zaldico? Bakit dun sa mga distritong yun? Hindi, ano lang ako, nagtaka ako, in fairness, okay, ganito, Christian, bago ko nawala ako sa line of thinking ko. May sasabihin sana ako. Okay, kasi makikita ko pala, yung ibang congressman dito na napuntahan sila ng pondo, meron silang request na sa distrito rin nila. For example, ganito Christian, lagyan natin ng pangalan. Kunyari, si Christian Esguerra, isang congressman. May 4 na proyekto ka na nakasulat, ikaw ang proponent, at napunta sa distrito mo. Okay? Yeah. Di maliwanag. Tapos, meron na namang Christian Esguerra ang distrito, pero nakapangalan kay Zaldico. So, paano mo papaliwanag yun? So hindi ko alam yun. Maliwanag na yung pinagbigyan sa iyo na request mo, nakasulat ikaw ang proponent. Pero hindi mo request na linagay nila doon, hindi ikaw ang requestor, hindi ikaw ang proponent. Maliwanag ba yun? Yes, maliwanag. Pero dun sa mga ordinary observers, baka isipin, hindi ba dapat magpasalamat yung congressman dahil hindi niya na-request, nilagakan ng pondo yung distrito niya? Ang question, di ba mas alam ng congressman doon yung pangangailangan? Di ba? At paano mo pinili? Yun yung tanong. Yung punto ko, di ba? Paano na-establish na dito mo dadalhin sa mga distrito na ito? Tapos buti sinabi mo yung pattern. Yung pattern, okay, in fairness, doon sa mga tigaron sa lugar na yon, yung pattern is, yung dalawang pinakamalaki dito is doon na naman sa dalawang pinamalaking budget. So hindi ba pattern yun? Yeah, okay. Out of the 13.8 billion,
isang 3 billion tsaka isang 2 billion napunta na naman doon. So hindi ba Oo. pattern yun? Hindi ba dahilan yung dahil laganap daw yung pagbaha doon? Kumbaga, ang gusto ko Hindi ko alam, maputol. hindi ako tiga ron. I don't want to judge. I'm just saying this is based on records, di ba? Kaya nga siya Okay. magpaliwanag, di ba? E di, kung pumunta siya doon, di paliwanag niya bakit niya linagyan yon. Okay. Yung binabanggit niyo rin sa mga pahayag ninyo, no? Meron dalawang party list organizations linked to Zaldico as well. Nagkaroon din ng allocations, tama po ba? Hindi, okay. Ang alam ko, hindi naman ako party list, so hindi ko alam kung magkano talaga yung allocation ng party list, identify infrastructure projects. Pinagbibigyan din naman sila, di ba? So, ang balita ko, maybe 100, maybe 150, but I'm almost sure it's not over 150. I'm almost sure, no? Hindi ko alam. Pero meron na naman dalawang pinagpalang party list na sigurado ko, siguradong ko, Christian. Walang, ito yung dalawang pinagpala. Ako, Bicol, nakapag-identify siya ng 2.295 billion and BHW party list 2.064 billion. Ibig sabihin, 60 plus party list. Bakit pinagpala kaya itong dalawang to? Okay. When you say pinagpala dahil dito sa allocation, ano ibig sabihin itong allocation na to? Sila yung nag-farm out? Nag-identify kung saan dadalhin yung mga proyekto. Ano ba yung mga proyektong ito po? Infrastructure. Or DPWH din lahat? Yes, DPWH. And these are identified as well with Zaldico? Hindi, yung Ako Bicol dyan siya party list, di ba? Oo nga, yung BHW, pamangkin niya. BHW, ang pagkaalam ko, pamangkin niya yung nahan. Dati, So kasi hindi naman nanalo yun ngayon. Oo, talo itong BHW. Pero ibig sabihin, itong 2.2 sa Ako Bicol, tapos yung 2 billion sa BHW, insertions din ba ito sa BICAM? Yes. So basically, kung isusuma lahat ito, nasa 17 at least. 18? Hindi, minimum 17. Mga nasa 18 na yan for Zaldico. So yan, tanong, bakit kaya niyang palubuhin? Gamit din yung kanyang dalawang party list organizations, yung budget sa BICAM. Just like that. Hindi ko kaya sagutin yan, di ba? Siya lang may kaya sumagot yan. Anong basa ninyo? Siya na lang sumagot. Pumunta lang siya doon, sagutin niya. Okay, sige. Pag-usapan natin yung pagsagot na yan. So nasopla kayo kahapon no? Hindi kayo pinayagan ano yung likelihood na dito sa pagdinig na to mapasagot itong si Zaldico? Kasi nga logical naman yan, dati kang APRO. Marami kang dapat ipaliwanag o sagutin. Wala na yun. Okay, naputol kami, no? So, Kong, you were saying, diba? You were talking about the privileged speech of Congressman Ungab? Yes, di ba sabi niya, siya nagsabi kahapon, sabi niya, nung nag-privilege speech siya, tinawag ng pinaka-corrupt budget yung 2025 budget. Siyempre, kung ikaw yung Committee on Appropriations chairman ng 2025 budget, hindi ka papayag. Magagalit ka doon, makikipag-away ka. Wala. Di sumagot. Pero nga pala, no? Bakit tahimik si Congressman Zaldico lately? Tama ba? Hindi ko nadidinig Hindi ko alam. Pero nga, anong magiging credibility nitong pagdinig na ito kung hindi siya magsasalita? Wala. So, ano diba? Like magiging direction? Gusto na ito, para kung saan pumunta. Yung Ghost Project, wala lahat tayo galit dun sa Ghost Project, di ba? Pero, di ba may independent commission, bakit di lang natin intayin? Ang gagawin nila dyan, gagamitin nila yan. Kung sino yung gusto nilang palabasin masama, kung sino yung kalaban nila sa politika, yun ang bubusisiin nila. Do you get the sense na may mga kasama kayo dyan sa Kamara na takot imbestigahan talaga ito ng matino dahil baka sumabit sila? Meron. Pero konti lang yun, Christian. Konti lang yun. In fairness, yun na nga hindi ko maintindihan, Christian Alam mo, parang ano yan parang sinasabi, DPWH may kalokohan. Hindi naman lahat doon loko-loko. Congress, nasira na yung reputasyon ng Congress. Hindi naman lahat ng congressman loko-loko, di ba? So, ibig sabihin, bakit nila sinasakripisyo yung
reputasyon ng Kongreso para sa isang tao. Ngayon, ang spin nila doon sa mga congressman, sinasabi, kaya nasisira reputasyon natin dahil diyan kay Toby Tiangco, luko-luko kung ano namang pinagsasabi. So ako na ngayon may kasalanan kaya nasira yung Wala reputasyon. may kasalanan eh. Ako na may kasalanan kaya doon nasira reputasyon ng Kongreso kasi daw kung ano daw pinagsasabi ko. Pag tumigil daw ako, maayos. Christian, kahit hindi ako magsalita, lahat ng tao alam na kung ano yung nangyayari, di ba? Parang yung ibang congressman na lang, sila na lang yung hindi alam kung ano yung nangyayari. Ito yung isa kong tanong, Kong, no? Kung sabi nyo, kakaunti lang naman yung mga kasama ninyo sa Kamara na siguro takot talagang busisiin ito na maayos dahil baka tamaan sila. Bakit parang kaya nilang i-misdirect o i-redirect yung yung investigation? Diba, yun na nga yung sinasabi ko, diba? It's the control of your funds, diba? Yung babalik na naman tayo doon, pag hindi ka binigyan guarantee letter, paano yung constituents? My next question. Di ba, napaka-powerful ng speaker? Kung gusto niya talagang tumbukin yan, edi iutos niya sa komite. Sabihan niya, ilabas lahat ng katotohanan para magkaalaman. Di ba pwedeng gawin yan ni Speaker Martin? Hindi, pwede niyang sabihan si Saldi, di ba? Ayun. Magsalita ka dun. Di ba? Pwede niya sabihan yung committee. Pwede niya sabihan yung committee. Patawag niyo yan. Ito may susunod kong tanong. Paano kung sabihin ni Zaldi ko, teka speaker, maniniwala ba yung mga tao na ako lang lahat ang may kagagawa nitong insertions na ito? Paano nakalusot sa ito? Hindi nga. Di katanungin si Saldi ko. Ang unang tatanong natin, Saldi, ikaw ba gumawa nito? Okay. Siyempre, bakit mo ginawa yan? Bakit mo linagyan ng pondo yan? O ngayon, nagpaalam ka ba? O sarili mong diskarte yan? In the first place, di ba napaka-powerful ng Appropriations Committee? Bakit napunta kay Zaldico yan nung huling Congress? Hindi ko alam. Pero nga, di ba, sa kaalaman ng mga viewers natin, napaka-powerful ng committee na yan, di ba? Totoo powerful kasi di ba siya nag-allocate ng pondo. Totoo naman yun. Yeah. Wala naman argument doon na powerful yan, di ba? Kung bakit napunta sa kanya, hindi ko alam. Okay, lastly, ano mga susunod na hakbang nyo? Given what happened yesterday and with the direction of the investigation yesterday. Susunod na hakbang? Nyo, anong gagawin nyo? Sinabi ko naman sa kagabi nung tinawagan mo ako, sabi ko susunod na hakbang ko, magpapahinga at mag-relax muna. Kasi nakakapagod din to di ba? Ilan lang kami. Di ba? Hindi naman pa pwedeng kami-kami lang ang nito. Sa tingin ko, Christian, I've done more than what I'm supposed to do. Di ba? Hindi naman pa pwedeng kami-kami lang to. Diba? So what else should be done? Ano pang kailangan? Dapat kagabi tayo, sabi ko, Christian, ang aga ko nagising, pwede bukas na lang ng umaga, di ba? Yun naman sinabi ko, pahinga, relax, enjoy muna. Okay. Sige. Congressman Toby Tiangco, thank you very much for joining us today, for joining us tonight. So, yes, sir. Yes, sir. Salamat. Sige po. Yes, sir. Thank you. Yan si Congressman Toby Tiangco, makausap natin. Okay? Well, talaga merong credibility issues ang sinasagawang congressional investigation. At hindi lang po yung sa House, no? Pati po yung sa Senado. And it remains to be seen kung talagang mapapanagot ba ang lahat ng mga dapat mapanagot. Kasi naglolokohan po tayo kung poprotektahan po yung mga kongresista, pati na po yung senador o mga senador na posibleng sangkot dito sa massive corruption na supposedly iniimbestigahan nila. So, tingnan po natin yung mga mangyayari. Ang susunod na kabanata. Ika nga. Ako po si Christian Esguerra. Magandang gabi po.